Handa na ba ang inyong mga puso para sa isang kwentong susubok sa inyong pananaw tungkol sa pag-ibig at katapatan? Halina't samahan ninyo akong muli sa isang paglalakbay na magpapatunay na kung minsan ang pinakamalaking pagsubok ang siyang nagdadala ng pinakamalaking katotohanan. Sabi nila, ang tiwala ay parang salamin. Kapag nabasag, maaari mo pa ring pulutin ang mga piraso, pero hinding-hindi mo na maibabalik sa dati ang refleksyon. Paano kung ang pundasyon ng iyong perpektong mundo ay kailangan mo nang gumuho para lamang makita kung sino ang tunay nakakapit sa iyo hanggang sa huli? Napakaganda ng gabi sa lungsod ng Sinagtala. Mula sa pinakamataas na palapag ng isang mamahaling restaurant, tanaw ni Amihan Reyes ang libu-libong ilaw na kumikinang na parang mga bituing nahulog mula sa langit. Ngunit para sa kanya, walang kasing kinang ang mga ito kumpara sa mga mata ng lalaking kaharap niya ngayon sa hapagkainan. Si Dante Montecillo, ang kanyang asawa, ang lalaking bumuo ng kanyang mundo. Masaya ka ba, mahal? Tanong ni Dante. Ang kanyang boses ay malambing. Tila musika sa pandinig ni Amihan. Inabot nito ang kanyang kamay at marahang hinaplos. Isang matamis na ngiti ang gumuhit sa mga labi ni Amihan. Tumango siya. Sobra, Dante. Sobrang saya. At totoo iyon. Sa edad na 32, masasabi niyang nasa kanya na ang lahat. Isang matagumpay na negosyo na itinayo niya mula sa wala. Isang buhay na komportable at isang pag-ibig na inaakala niyang panghabang buhay. Ito pa lang ang simula, Ami. Pangako ni Dante. Itinaas ang kanyang kopita ng wine. Para sa kinabukasan natin, sa pamilyang bubuuin natin, sa lahat ng pangarap na sabay nating aabutin. Naramdaman ni Amihan ang mainit na likido na dumaloy sa kanyang lalamunan, kasabay ng init na kumalat sa kanyang dibdib. Pag-ibig. Ganoon pala talaga ang pakiramdam. Ang bawat salita ni Dante ay tila balsamo na humihilom sa lahat ng pagod at sakripisyo niya sa buhay. Tinitigan niya ang bawat anggulo ng mukha nito, ang matangos na ilong, ang makapal na kilay, ang paraan ng pagngiti nito na tila laging may itinatagong kilig. Perpekto. Ang buhay niya ay perpekto. Ngunit ang perpektong gabi na yon ay sinundan ng isang umagang magiging simula ng isang bangungot. Kinabukasan, habang nagkakape siya sa kanilang beranda na may tanawin ng luntiang hardin, dumating ang kanyang ina, si Luz Viminda Reyes, isang babaeng matikas, may mga gatla na ng karanasan sa mukha at may mga matang nakakakita hindi lang ng nasa labas, kundi pati na rin ng nasa loob. Ma, napadalaw po kayo. Masayang bati ni Amihan. Sabay halik sa pisngi nito. Tamang-tama, katatimpla ko lang ng paborito ninyong kape. Ngunit hindi ngumiti si Luz Viminda. Umupo ito sa tapat niya at ang mga mata nito'y seryosong-seryoso. Kailangan nating mag-usap, anak. Biglang kinabahan si Amihan. Tungkol po saan, ma? May problema ba? Huminga ng malalim si Luz Viminda, tila nag-iipon ng lakas. Ami, alam kong mahal na mahal mo si Dante at nakikita kong masaya ka. Pero ano po? Ang kutob ng isang ina, hindi nagkakamali. Mariing sabi ni Luz Viminda. May mali, Ami. May mali sa mga kinikilos ng asawa mo. Natawa si Amihan, isang tawang pilit at alanganin. Mama naman, baka naman napaparanoid lang kayo. Mabait si Dante. Mahal na mahal niya ako. Patunayan natin, diretsong sabi ng matanda, at ang bawat salita ay tila isang patak ng yelo sa mainit na kape ni Amihan. Gawin mo, Ami. Sabihin mong nalugi ka. Sabihin mong ubos na ang lahat. Tingnan natin kung sino ang mananatili sa tabi mo. Napatayo si Amihan sa pagkabigla. Ang kanyang puso ay nagsimulang tumibok ng mabilis. Ano pong klaseng biro yan, ma? Bakit ko gagawin yon? Sasaktan ko lang ang asawa ko ng walang dahilan. Dahil kung totoo ang pagmamahal niya, hindi kanya iiwan anuman ang mangyari.
Giit ni Luz Viminda, hindi natitinag. Kung peke ang lahat, ngayon pa lang, malalaman mo na bago pa mahuli ang lahat. Gawin mo ito para sa akin, anak, para sa kapakanan mo. Buong araw na gulong-gulo ang isip ni Amihan. Ang mga salita ng kanyang ina ay umuulit-ulit sa kanyang utak. Nakikipaglaban sa mga matatamis na alaala niya kasama si Dante. Hindi. Imposible. Si Dante ay hindi ganoong klaseng tao. Mahal siya nito. Ipinaparamdam nito yun sa kanya araw-araw. Ngunit si Mama, kailanman ay hindi pa siya nagkamali. Nang gabing iyon, hindi makatulog si Amihan. Pinagmasdan niya ang kanyang asawa na mahimbing na natutulog sa tabi niya. Payapa ang mukha nito, tila isang anghel. Paano niya magagawang pagdudahan ang lalaking ito? Paano niya sisirain ang tiwala nito sa isang walang basehang hinala? Ngunit ang imahe ng determinadong mukha ng kanyang ina ay bumalik sa kanyang isipan. Ang pagmamahal ng ina ay isang kalasag. At ngayon, nararamdaman niyang itinaas ng kanyang ina ang kalasag na yon para protektahan siya sa isang panganib na hindi niya nakikita. Sa huli, nanginginig ang buong katawan. Bumangon siya. Dahan-dahan siyang lumabas ng silid. Dala ang kanyang telepono. Pinindot niya ang numero ni Dante kahit na alam niyang nasa kabilang kwarto lang ito para hindi maistorbo sa pagtulog dahil may maaga pa raw itong meeting. Nagring ito ng ilang beses bago sinagot. Hello? Mahal? Bakit ka napatawag? Tanong ng inaantok na boses sa kabilang linya. Huminga ng malalim si Amihan. Sinubukang gawing garalgal at puno ng pag-aalala ang kanyang boses. Inipon niya ang lahat ng kanyang lakas. Dante, may problema. May malaking problema. Anong problema? Ang kumpanya, Dante. Sabi ni Amihan, nanginginig ang mga labi. Yung pinasok kong bagong investment, scam pala. Ubos lahat, Dante. Lahat ng pinaghirapan ko, wala na. Isang nakabibinging katahimikan ang sumunod sa kabilang linya. Inaasahan ni Amihan na makarinig ng mga salita ng pag-alo, ng pag-aalala, ng pangakong aayusin nila ang lahat. Ngunit wala. Tanging ang tunog lang ng sarili niyang hininga ang kanyang naririnig. Ang bawat segundo ay tila isang oras. Pagkatapos ng tila walang hanggang paghihintay, nagsalita si Dante. Ngunit ang boses niya ay hindi na malambing. Wala na ang init at pagmamahal. Ito ay malamig, matigas, at puno ng isang bagay na hindi pa naririnig ni Amihan mula sa kanya kailanman. Ano ang sabi mo? Tanong ni Dante, ang bawat pantig ay mabagal at may diin. Ulitin mo nga. Ang bawat salita ni Dante ay tila matutulis na yelong tumusok sa puso ni Amihan. Ulitin mo nga. Hindi iyon pakiusap. Iyon ay isang utos. Isang malamig na utos na nagpabura sa lahat ng init na naramdaman niya mula sa kanilang hapunan kagabi. Nanginginig ang kanyang mga labi, inulit niya ang kasinungalingan na unti-unti nang nagiging isang masakit na katotohanan sa loob ng kanyang dibdib. Nalugi! Nalugi ang kumpanya, Dante. Wala na sa akin ang lahat. Isang buntong hininga ang narinig niya mula sa kabilang linya. Isang buntong hiningang hindi nagpapahiwatig ng awa o pag-aalala, kundi ng pagkainis. Diyos ko, Amihan, paano nangyari niyan? Siguraduhin mo lang na hindi mo dinamay ang mga personal na ari-arian natin dyan sa kapabayaan mo. Pagkatapos noon, ibinaba na nito ang telepono. Hindi makagalaw si Amihan. Nanatili siya niyang nakatayo sa dilim ng kanilang pasilyo. Hawak ang teleponong tila biglang bumigat. Walang okay ka lang ba, mahal? Walang huwag kang mag-alala, malalagpasan natin to. Tanging isang tanong na nakasentro sa pera at ari-arian. Bumalik siya sa kanilang silid. Umaasang baka sa personal, iba ang magiging reaksyon ni Dante. Baka nabigla lang ito, ngunit hindi ito bumalik sa kwarto. Hinintay niya ito ng 1 oras, 2 oras. Sa huli, nakatulugan na niya ang paghihintay at ang mga unan sa paligid niya
ay basa na ng mga luhang hindi niya namalayang pumatak. Kinabukasan, pagbaba niya, naabutan niya si Dante sa kusina. Nagtitimpla ng kape na para bang walang nangyari. Hindi man lang siya nito tiningnan. Ang lalaking dati-rati, hindi aalis ng bahay nang hindi siya hinahalikan, ay dumaan lang sa tabi niya. Dante, tawag niya. Ang boses ay halos pabulong na lang. Humarap ito sa kanya at nakita ni Amihan ang pagbabago sa mga mata nito. Nawala na ang kinang. Napalitan iyon ng pagkairita. Ano? Mag-usap naman tayo please. Pakiusap niya. Sumimsim ito ng kape. Wala tayong dapat pag-usapan, Amihan. Ang kailangan nating gawin ay mag-isip kung paano tayo makakabangon dito. Ano pa ba ang natitira sa'yo? May mga alahas ka pa ba? Yung mga designer bags mo, pwede na nating ibenta yan. Naramdaman ni Amihan na parang may kung anong dumurog sa kanyang dibdib. Hindi yan ang mahalaga ngayon, Dante. Ang mahalaga, magkasama tayo. Isang mapaklang tawa ang kumawala sa bibig ni Dante. Magkasama? Ami, paano tayo mabubuhay sa pagmamahal lang? Maging praktikal ka nga. Bago pa man siya makasagot, tumunog ang telepono ni Dante. Nakita niya ang pangalan ng biyenan niyang babae sa screen. Ngumiti si Dante nang sagutin ito. Isang nangiting hindi na para sa kanya. Lumayo ito ng kaunti para mag-usap sila ng pribado. Nang matapos ang tawag, mas lalong naging madilim ang aura nito. Ilang sandali pa, ang telepono naman ni Amihan ang tumunog. Numero ng kanyang biyenan. Nanginginig niyang sinagot iyon. Hello po, ma? Huwag mo akong mamamamaha. Sigaw ng babae sa kabilang linya. Ang boses na dati malambing ay naging sintunado at matinis. Walang hiya ka. Anong ginawa mo sa anak ko? Sinira mo ang kinabukasan niya. Isa ka palang pabigat. Akala namin kung sino kang matalino at magaling sa negosyo. Yun pala ay isang malaking pagkakamali ka lang pala sa buhay ni Dante. Sunod-sunod ang masasakit na salita. Bawat isa ay parang punyal na sumasaksak sa kanya. Wala siyang nagawa, kundi makinig. Habang ang mga luha ay malayang dumadaloy sa kanyang mga pisngi. Si Dante, na nakatayo hindi kalayuan, ay nagkibit balikat lang na parang sinasabing, kausapin mo ang nanay ko. Nang gabing iyon, pinilit ni Amihan na matulog sa guest room para bigyan sila ng espasyo. Ngunit sa kalaliman ng gabi, nauhaw siya. Dahan-dahan siyang lumabas para kumuha ng tubig. Habang papalapit siya sa kusina, narinig niya ang boses ni Dante, mahina pero malinaw. Kausap nito ang kapatid nitong babae sa telepono. Dahan-dahan siyang nagtago sa gilid ng pader. Pinipigilan ang kanyang hininga. Oo nga ate. Sakit sa ulo, sabi ni Dante. Hindi ko na alam kung paano tayo makakaalis sa problemang to. Kailangan na nating matanggal ang pabigat na to sa lalong madaling panahon. Ayusin niyo na ni Mama ang mga plano. Pabigat. Ganoon na lang siya ngayon. Isang pabigat na kailangang tanggalin. Naramdaman niyang nanlamig ang buong katawan niya. Ang pag-ibig na inakala niyang matatag na pader ay isa lang palang kastilyong buhangin. At ngayon ay tinatangay na ito ng unang hampas pa lang ng alon. Totoo nga ang sinabi ng kanyang ina. Kinabukasan, hinarap siya ni Dante na may dalang mga dokumento at isang ballpen. Ang mukha nito ay seryoso, walang emosyon. Ano to? Tanong ni Amihan. Papel ng paglilipat ng titulo ng bahay na to. Sabi ni Dante, inilapag ang mga papel sa lamesa. Ilipat mo muna sa pangalan ko ang titulo ng bahay at lupa. Kumunot ang noo ni Amihan. Bakit? Para maprotektahan natin, paliwanag ni Dante. Sa isang tono na pilit ginagawang kalmado. Dahil bagsak ang kumpanya mo, siguradong hahabulin ng mga pinagkakautangan mo ang lahat ng ari-ari ang nakapangalan sa'yo. Kung ililipat natin sa akin, hindi nila ito magagalaw. Pansamantala lang naman to, hanggang sa makaahon tayo. Tinitigan ni Amihan ang mga papel
Pagkatapos ay ang mukha ng kanyang asawa. Ang luhika ay tila tama, ngunit ang kanyang puso at ang alaala ng mga narinig niya kagabi ay sumisigaw ng huwag. Ito na ba yon? Ito na ba ang tunay na plano? Umiling siya. Dahan-dahan ngunit may katiyakan. Hindi, hindi ko pipirmahan. Nagbago ang anyo ng mukha ni Dante. Ang peking pag-aalala ay nawala at lumitaw ang isang madilim at nakakatakot na ekspresyon. Mabilis niyang hinablot ang mga papel mula sa lamesa. Lumapit siya kay amihan, ang mga matay nanlilisik. Huwag mo akong subukan, amihan. Pagbabanta nito, ang boses ay mababa at puno ng panganib. Huwag mo akong piliting gumawa ng hindi maganda. Napaatras si amihan, ngunit hindi niya binawi ang kanyang desisyon. Isang ngising mapang-asar ang gumuhit sa labi ni Dante. Akala mo ba may karapatan ka sa bahay na to? Hinagis nito ang mga papel sa paanan niya. Pipirmahan mo to o hindi, walang magbabago. Dahil ang totoo, ang bahay na to, hindi naman talaga naging sayo. Ang mga salita ni Dante ay umaling-awngaw sa loob ng bahay na pinangarap ni amihan na maging pugad ng kanilang pagmamahalan. Hindi naman talaga naging sayo. Ang bawat pantig ay lason na, unti-unting kumakalat sa kanyang sistema, pinaparalisa ang kanyang kakayahang mag-isip o magsalita. Bago pa man siya makabawi sa pagkabigla, bumukas ang pinto. Pumasok ang kanyang biyenan at ang kapatid na babae ni Dante na si Clarice. Hindi sila pumasok bilang bisita, sila'y pumasok na parang mga mananakop. Ang kanilang mga mata ay puno ng pagtatagumpay at paghamak. Ayan na pala ang reyna. Sarkastikong sabi ni Clarice, bit-bit ang isang luma at gutay-gutay na maleta na hindi alam ni amihan kung saan nanggaling. Oras na para lisanin mo ang palasyo, mahal na reyna. Sumunod ang biyenan niya. Nagtungo ito ng dire-diretso sa master's bedroom na parabang pag-aari nito ang lugar. Narinig ni amihan ang malalakas na pagbukas at pagsara ng mga drawer ng kanyang aparador. Ma'am, ano pong ginagawa ninyo? Naguguluhang tanong ni amihan, sumusunod sa kanila. Humarap ang matanda, hawak ang mga damit ni amihan, mga damit na binili niya mula sa sarili niyang pinaghirapan at walang pakundangang inihagis ang mga ito sa sahig. Inililigpit ang basura. Matabang na sagot nito. Dante, anak, tulungan mo ang ate mo. Isilid niyo na dyan sa maleta ang mga dapat isilid. Huwag niyo nang isama ang mga mamahalin. Baka isanla pa niya. Tulala lang si amihan habang pinapanood ang mag-iinang walang awang dinudungisan ang kanyang pagkatao. Ang kanyang mga damit, sapatos at personal na gamit ay basta na lang isiniksik sa loob ng lumang maleta. Ang mga gamit na hindi magkasya ay isinilid sa isang malaking itim na garbage bag. Ang eksena ay surreal, parang isang masamang panaginip. Si Dante, ang kanyang asawa, ay nandoon lang. Tumutulong sa mga ito, ang mukha ay blanko. Tila estranghero sa sarili niyang pamamahay. Nang mapuno ang maleta at ang garbage bag, kinaladkad ito ni Dante palabas ng silid. Sumunod si amihan. Ang mga paa ay tila may nakagapos na kadena. Sa bawat hakbang, nararamdaman niya ang pagguho ng kanyang dignidad. Pagdating nila sa may pinto, walang sabi-sabing ibinato ni Dante ang maleta sa labo. Gumulong ito sa mamasa-masang sahig ng kanilang garahe. Sumunod ang garbage bag. Umulan ng mahina kaninang madaling araw. At ang ambon ay nagsisimula na namang pumatak. Hinarap siya ni Dante. Ang mga mata ay kasing lamig ng nagsisimulang ulan. Tapos na tayo, amihan, sabi nito. Ang bawat salita ay pinal at walang bakas ng kahit anong pagsisisi. Ang kasal natin, tapos na. Sa sandaling iyon, may kung anong nabasag sa loob ni amihan. Hindi lang ang puso niya, kundi ang buong pagkatao niya. Kasabay ng pagbagsak ng kanyang mundo ay ang pagdating ng isang mamahaling itim na kotse na huminto sa tapat ng kanilang gate.
Bumukas ang pinto sa passenger side at mula doon ay lumabas ang isang babae. Si Marilag, ang babaeng ipinakilala sa kanya ni Dante bilang pinsan na galing probinsya na nakikipagsapalaran sa syudad. Ngunit ang Marilag na nakikita niya ngayon ay malayong malayo sa simple at mahiyain na babaeng iyon. Nakasuot ito ng isang pulang bestida na hapit sa katawan, may mamahaling bag na nakasabit sa braso, at ang mga labi ay may mapang-akit na lipstick. Lumapit ito kay Dante at walang alinlangang kumapit sa braso nito. Tumingin ito kay Amihan mula ulo hanggang paa at pagkatapos ay isang nangiting mapanlait ang sumilay sa mga labi nito. Isang ngiti ng isang taong alam na nanalo na siya sa laro. Ang lahat ay nag-ugnay-ugnay na sa isip ni Amihan. Ang mga hinala, ang mga kasinungalingan, ang sakit, lahat ay totoo. Hindi na niya kaya. Nagsimulang bumuhos ang malakas na ulan, kasabay ng mga luhang hindi na niya napigilan. Naramdaman niya ang pagbigat ng kanyang mga binti. Tila nawalan siya ng lakas. Dahan-dahan siyang napaluhod sa basang semento, sa gitna ng ulan, sa tabi ng maletang naglalaman ng mga basag na piraso ng kanyang buhay. Ang mga ilaw mula sa mga dumaraang sasakyan ay lumabos sa kanyang paningin dahil sa luhang walang tigil sa pag-agos. Malamig, basang-basa, at nag-iisa. Ito na siguro ang katapusan, ngunit bigla, naramdaman niyang tumila ang ulan sa ibabaw niya. Isang payong ang nakasilong sa kanya, pinoprotektahan siya mula sa unos. Dahan-dahan niyang itinaas ang kanyang mga mata. Sa gitna ng nanlalabo niyang paningin, nakita niya ang mukha ng kanyang ina, si Luz Viminda. Ang mga mata nito ay puno ng awa para sa kanya, ngunit kasabay noon ay may nag-aalab na apoy ng katapangan. Inilahad ni Luz Viminda ang kanyang kamay. "Halika na, anak," sabi nito. Ang boses ay mahinahon ngunit puno ng determinasyon. "Tumayo ka dyan. Oras na para lumaban." Ang biyahe papunta sa bahay ng kanyang ina ay isang mahabang katahimikan. Tanging ang tunog lang ng humahagibis na ulan at ang ritmikong pag-andar ng windshield wiper ang maririnig sa loob ng sasakyan. Nakatanaw lang si Amihan sa bintana. Pinapanood ang mga ilaw ng lungsod ng sinagtala na lumalabo at naghahalo-halo dahil sa kanyang mga luhang hindi pa rin tumitigil sa pagpatak. Ang bawat ilaw ay tila isang alaala nila ni Dante. Maningning, ngunit ngayon ay isa na lang malabong imahe. Walang nagsalita sa kanilang dalawa. Alam ni Luz Viminda na walang salita ang makakapagpagaan sa sakit na nararamdaman ng kanyang anak sa mga sandaling iyon. Ang kailangan ni Amihan ay isang kanlungan at iyon ang ibinigay niya. Pagdating nila sa luma, ngunit maaliwalas na bahay kung saan siya lumaki, agad siyang inasikaso ng ina. Ikinuha siya nito ng tuyong damit at isang makapal na tuwalya. Habang pinupunasan niya ang kanyang basang buhok, nagtimpla naman si Luz Viminda ng mainit na salabat. "Inumin mo to, anak, para mainitan ang sikmura mo," sabi nito. Iniaabot ang isang tasa. Tinanggap iyon ni Amihan. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig pa rin. Ang init mula sa tasa ay unti-unting gumapang sa kanyang nanlalamig na mga palad. Umupo siya sa maliit na sopa sa sala. Nakayuko, yakap-yakap ang sarili. Ang bawat sulok ng bahay na yon ay pamilyar, ngunit pakiramdam niya ay isa siyang dayuhan. Ang Amihan na umalis sa bahay na ito, ilang taon na ang nakalipas, puno ng pangarap at pag-ibig, ay patay na. Umupo si Luz Viminda sa tabi niya. Hinaplos nito ang kanyang likod. "Alam kong masakit, Ami. Sobrang sakit. Pero kailangan mong malaman. Hindi aksidente ang pagdating ko kanina." Doon lang nag-angat ng tingin si Amihan. Ang kanyang mga mata ay namamaga at puno ng pagkalito. "Ano pong ibig niyong sabihin?" Hindi sumagot si Luz Viminda. Sa halip, tumayo ito at naglakad papunta sa isang lumang aparador na gawa sa nara.
Binuksan nito ang isang nakatagong pinto sa ilalim at mula doon ay inilabas ang isang maliit ngunit mabigat na bakal na kahadeyero. Maingat niyang pinihit ang kombinasyon, isang maliit na click ang umalingaw-ngaw sa tahimik na sala. Mula sa loob, kinuha niya ang isang makapal at kulay kape na folder. Bumalik siya sa tabi ni Amihan at inilapag ang folder sa maliit na lamesa sa kanilang pagitan. Ilang buwan na akong nag-iimbestiga, anak. Nanlaki ang mga mata ni Amihan. Nag-iimbestiga? Bakit po? Dahil ang kutob ng isang ina ay hindi natutulog, mariing sabi ni Luz Viminda. Binuksan niya ang folder. Ang unang laman nito ay isang serye ng mga litrato. Nanginginig na kinuha ni Amihan ang unang litrato. Si Dante at si Marilag, magkaakbay habang naglalakad sa isang beach resort. Ang ngiti sa kanilang mga labi ay hindi ngiti ng magpinsan. Iyon ay ngamang ngiti ng magkasintahan. Kinuha niya ang sunod. Nasa loob sila ng isang mamahaling restaurant. Nagtatawanan habang nag-iinuman ng wine. Sunod. Magkahawak kamay habang palabas ng isang sinehan. Sunod. Papasok sa isang hotel. Ang bawat litrato ay isang sampal sa kanyang mukha. Ang bawat isa ay patunay ng isang malalim na pagtataksil na naganap sa likod ng kanyang mga mata, sa likod ng kanyang tiwala. Ma, bulong niya, ang kanyang boses ay basag. Paano? Nag-hire ako ng private investigator noong isang buwan pa. Pag-amin ni Luz Viminda, ang boses ay kalmado ngunit may bigat. Nagsimula akong maghinala nang mapansin kong masyadong malaki ang mga cash withdrawal na ginagawa niya mula sa joint account ninyo para sa mga sinasabi niyang business trips. Inilabas ni Luz Viminda ang mga bank statement at credit card bills. Itinuro niya ang mga transaksyon, mga alahas, mga mamahaling damit, mga plane ticket para sa 2 tao papuntang Palawan. Lahat ay sa mga petsang sinabi ni Dante na mag-isa lang siyang aalis para sa trabaho. Ang pagpapanggap mo na nalugi ka, pagpapatuloy ng kanyang ina, iyon ang huling piyesa ng plano ko. Kailangan kong buksan ang mga mata mo sa paraang ikaw mismo ang makakakita. Dahil kung sinabi ko sa iyo noon ang lahat ng ito, hindi ka maniniwala. Lalabanan mo ako. Kakampihan mo siya. Yumuko si Amihan. Totoo. Lahat ng sinabi ng kanyang ina ay totoo. Niyakap niya ang kanyang mga tuhod at muling humagulgol. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na lang purong sakit ang nararamdaman niya. May halong galit. Galit sa sarili dahil sa pagiging bulag at isang nag-aapoy na galit para sa lalaking pinagkatiwalaan niya ng lahat. Pinunasan niya ang kanyang mga luha. Tinitigan niya ang mga ebidensya sa lamesa at ang pighati sa kanyang mga mata ay unti-unting napalitan ng determinasyon. Pero hindi pa dyan nagtatapos, anak, sabi ni Luz Viminda at itinuro ang isang close-up na litrato ni Marilag na masayang nakangiti. Dahil ang pinakadelikado sa lahat ay ang katotohanang ang babaeng ito, si Marilag Cruz, ay hindi totoo. Lumipas ang ilang araw. Ang mga luhang pumatak sa gabing iyon ay natuyo na, ngunit ang sakit na iniwan ng mga ito ay nagkristal sa loob ng dibdib ni Amihan. Hindi na ito isang malambot na pighati. Ito ay isa ng matigas at matulis na determinasyon. Nasa loob siya ngayon ng isang malamig at tahimik na opisina. Ang amoy ng mga lumang libro at mamahaling papel ay nangingibabaw sa hangin. Ito ang law office ni Attorney Roman de Guzman, isang batikang abogado na matagal nang pinagkakatiwalaan ng pamilya ng kanyang ina. Kasama niya si Luz Viminda. Sa kanilang harapan, bukod kay Attorney de Guzman, ay nakaupo rin ang private investigator na si G. Salcedo, isang lalaking may matalas na mga mata at seryosong mukha. Sa ibabaw ng malaking lamesang yari sa mahogany ay nakalatag ang folder na naglalaman ng mga paunang ebidensya. Salamat sa pagpunta ninyo, Miss Reyes, panimula ni Attorney de Guzman
Ang kanyang boses ay kalmado at nagbibigay ng awtoridad. Base sa mga dokumentong ipinakita sa akin ng inyong ina, meron na tayong matibay na kaso para sa adultery. Ngunit, may mas malalim pa tayong kailangang hukayin. Tumingin ang abogado kay G. Salcedo. Mr. Salcedo, ano na ang balita sa background check na ipinagawa ko sa babaeng nagngangalang Marilag Cruz? Inayos ni G. Salcedo ang kanyang salamin. Ate, ginawa namin ang lahat. Sinuyod namin ang civil registry, mga talaan sa probinsya na sinasabing pinanggalingan niya. Kinausap namin ang mga malalayong kamag-anak ng pamilya Montesillo sa iba't ibang lugar. Huminto siya sandali, tila para bigyan ng diin ang kanyang susunod na sasabihin. Ang konklusyon namin, walang Marilag Cruz sa angkan nila. Kahit sa talaan ng mga ipinanganak sa bayang sinabi ni Dante, walang record ng kanyang pangalan. Ang pagkatao niya ay isang malaking kasinungalingan. Kahit na inaasahan na niya ito, base sa huling sinabi ng kanyang ina, naramdaman pa rin ni Amihan ang panlalamig sa kanyang batok. Isang pekeng pinsan, isang pekeng pagkatao. Gaano katagal na ba siyang niloloko? Ngayon, dumako tayo sa pera, sabi ni Attorney De Guzman habang inilalabas ang isang panibagong set ng mga dokumento. Ito ay ang mga credit card statements na nakapangalan kay Amihan, mga supplementary cards na ibinigay niya kay Dante bilang asawa. Tingnan mo ito, Amihan, sabi ng abogado. Itinuturo ang isang listahan. Binasa ni Amihan ang mga nakasulat at ang bawat salita ay tila isang sampal. Chanel Classic Flap Bag, P150,000, Diamond Earrings, Tiffany & Co. 320,000, two-way ticket to El Nido, luxury villa, 118,000. Namilog ang mga mata niya. Ang petsa ng flight papuntang El Nido. Iyon ang linggo kung kailan sinabi ni Dante na meron siyang importanteng business conference sa Cebu. Naalala pa niya kung paano siya nagabalang ihanda ang damit nito at kung paano niya ito hinatid sa airport habang siya ay pagod na pagod sa trabaho sa Sinagdala. Ang asawa niya pala ay nagpapakasaya sa paraiso kasama ang kalaguyo nito, gamit ang pera na siya mismo ang naghirapang kitain. Binayaran niya ang mga ito gamit ang card mo at pagkatapos ay binabayaran niya ang credit card bill mula sa joint account ninyo para hindi ka maghinala. Paliwanag ni Attorney De Guzman, isang malinaw na kaso ng pag-abuso sa tiwala at pagnanakaw. Mayroon pa, attorney, dagdag ni G. Salcedo. Sa aming financial investigation, natuklasan namin na malaking halaga ng pera mula sa joint account ninyo ay regular na inililipat sa isang hiwalay na account. Mula doon, inilipat ito bilang investment sa isang bagong tatag na kumpanya, isang real estate company na nakarehistro sa ilalim ng pangalan ni Marilag Cruz. Doon na napuno ng galit ang puso ni Amihan. Hindi lang siya ninakawan, hindi lang siya niloko. Ginamit pa ng mga ito ang kanyang sariling yaman para bumuo ng sarili nilang kinabukasan. Ang bawat sentimo na inilipat nila ay isang pangarap na ninakaw mula sa kanya. Ang buong relasyon nila, ang bawat halik, ang bawat yakap, ang bawat mahal kita, lahat ay bahagi ng isang masalimuot na plano para ubusin siya. Hayop sila, nanginginig na sabi ni Amihan. Ang kanyang mga kamao ay nakakuyom sa ibabaw ng lamesa. Ang determinasyon sa kanyang mga mata ay lalong nag-apoy. Kukunin ko ang lahat ng nararapat sa akin. Sisiguraduhin kong pagbabayaran nila ang lahat ng ito. Isang tipid na ngiti ang sumilay sa labi ni Attorney De Guzman. Tila nasiyahan sa nakitang tapang sa kanyang kliyente. Maganda yan, Miss Reyes. Dahil sa mga ebidensyang ito, malakas ang laban natin. Sisimulan na namin ang paghahain ng kaso bukas na bukas din. Tumayo na sila, handa nang tapusin ang pagpupulong, nang biglang tumunog ang telepono ng abogado. Tiningnan niya ang screen at agad itong sinagot. Sumesenyas na sandali lang. Yes,
Anong balita? Nakikinig lang si Attorney De Guzman sa kabilang linya. Dahan-dahang nawala ang kumpiyansa sa kanyang mukha. Napalitan ito ng pagkunot ng noo. Pagkatapos ay ng pagkabigla. Ang kanyang mga mata ay nanatiling nakatitig sa kawalan. Sigurado ka ba dyan? Tanong niya sa kausap. Ang boses ay seryoso. Sige, i-email mo sa akin ang detalye ngayon din. Ibinaba niya ang telepono. Isang mabigat na katahimikan ang bumalot sa silid. Tumingin siya kay amihan at ang kanyang ekspresyon ay nagdulot ng kaba sa dibdib ng babae. Miss Reyes, panimula ng abogado, ang boses ay mas mababa at mas mabigat kaysa kanina. May nakuha tayong impormasyon mula sa aming contact sa National Statistics Office. May mas malaki tayong problema. Ano po yun, attorney? Tanong ni Luz Viminda. Tumingin ng diretso si Attorney De Guzman sa mga mata ni amihan. Miss Reyes, mukhang mas malalim pa ang hukay na pinasok natin dahil si Dante Montesillo ay hindi pala tunay niyang pangalan. Ang mga salitang binitiwan ni Attorney De Guzman ay tila isang malakas na bombang sumabog sa gitna ng tahimik na opisina. At ang mga piraso nito ay tumusok sa bawat sulok ng isipan ni amihan. Si Dante Montesillo ay hindi pala tunay niyang pangalan. Ano po ang ibig niyong sabihin? Halos hindi makapaniwalang tanong ni amihan. Kinuha ni G. Salcedo ang isang puting kartulina na kanina pa nakatupi sa tabi niya at inilatag ito sa lamesa. Pagbuklat nito, isang komplikadong diagram ang tumambad sa kanila. Sa gitna ay ang litrato ni Dante na nakangiti. Ang parehong litratong nakalagay sa kanilang wedding album. Mula sa litratong yon ay may mga linyang kumukonekta sa iba't ibang pangalan. Ang tunay niyang pangalan ay Ricardo de Leon. Paliwanag ni G. Salcedo, itinuturo ang pangalan sa itaas ng litrato. Si Dante Montesillo ay isang pagkataong nilikha niya para sa'yo. Sa Cebu, kilala siya bilang Leo Sebastian. Sa Davao, siya si Marco Imperial. Tinitigan ni amihan ang diagram. Ang bawat pangalan ay may koneksyon sa litrato ng isang babae. Mga babaeng magaganda, mukhang matalino at matagumpay. Sa ilalim ng bawat litrato ay may maikling description. Restaurant owner, real estate broker, tech startup founder. Katulad niya. Lahat sila ay katulad niya. Isang alon ng pagkasuklam ang rumagasa sa buong katawan ni amihan. Hindi ito simpleng galit. Ito ay pandidiri. Ang lalaking minahal niya, pinakasalan, at pinangarap na makasama habang buhay ay hindi kailanman umiral. Isa lang siyang karakter. Isang script na ginampanan ng buong husay. At siya ang huling na biktima. Hindi lang siya nag-iisa. Pagpapatuloy ni G. Salcedo, itinuro niya ang litrato ni Marilag na konektado rin sa diagram. Sa bawat operasyon nila, iba-iba rin ang papel ni Marilag. Minsan pinsan, minsan kapatid, minsan naman ay isang kaibigang nangangailangan ng tulong. Sila ay isang team, isang sindikato na ang target ay mga matatagumpay na babaeng single o byuda. Mayroon kaming nakuhang testimonya, sabi ni Attorney De Guzman habang binubuksan ang isang laptop sa lamesa. Ang isa sa mga biktima niya noon sa Cebu, pumayag siyang magsalita sa kondisyon na itatago namin ang kanyang pagkakakilanlan. Pinindot niya ang play. Isang video ang lumabas sa screen. Isang babaeng nakaupo sa dilim, ang mukha ay natatakpan ng anino. At ang boses ay binago para hindi makilala. Nakilala ko siya bilang si Leo, panimula ng babae sa video. Ang boses ay nanginginig, ngunit may bakas ng matinding galit. Aksidente raw na nabangga niya ang kotse ko sa parking lot. Napakagalang niya, napaka-charming. Dinala niya ako sa hapunan bilang paumanhin. Mula doon, naging mabilis ang lahat. Sinabi niya lahat ng gusto kong marinig. Na hinahangaan niya ang katatagan ko, na hindi hadlang ang tagumpay ng isang babae para mahalin siya. Napahawak si amihan sa kanyang bibig.
Ang bawat salita ng babae ay tila kinuha mula sa sarili niyang aklat ng pag-ibig. Ang paraan ng pagkikita nila ni Dante, isang aksidenteng pagkakabangga rin sa isang coffee shop. Ang mga linyang binitiwan nito, lahat ay pareho, isang paulit-ulit na modus. Pinagkatiwalaan ko siya, pagpapatuloy ng babae sa video, humihikbi na. In-encourage niya akong mag-invest sa isang siguradong negosyo. Pera ko. Pero sa pangalan niya, hanggang sa isang araw, nagising na lang ako, wala na siya. Wala na ang pera. Naglaho na parang bula. Nang matapos ang video, isang mabigat na katahimikan ang muling bumalot sa silid. Ang tanging maririnig ay ang pinipigilang paghikbi ni Amihan. Ang kwento niya ay hindi pala natatangi. Isa lang pala siyang kabanata sa isang mahabang libro ng panloloko. Ang kanyang dakilang love story ay isang recycled na script. Mabilis niyang pinunasan ang kanyang mga luha. Ang pagkasuklam at pandidiri ay natabunan ng isang bagong damdamin. Takot. Isang malamig na takot na gumapang mula sa kanyang talampakan hanggang sa kanyang batok. Hindi lang isang taksil na asawa ang kalaban niya. Isang buong sindikato. Naunawaan ni Atty. De Guzman ang tumatakbo sa isip niya. Amihan, seryosong sabi nito, kailangan mong maintindihan, hindi na ito isang simpleng kasong sibil para sa pag-aari o adultery. Ang kinakaharap natin ay isang organisadong grupo ng mga kriminal. Mas delikado ang laban na ito. Naramdaman ni Amihan ang mahigpit na paghawak ng kanyang ina sa kanyang kamay sa ilalim ng lamesa. Nakita niya ang takot sa mga mata ni Luz Viminda, hindi para sa sarili nito, kundi para sa kaligtasan niya. Pero sa gitna ng takot, may isang bagay na mas nanaig. Tapang. Isang tapang na isinilang mula sa abo ng kanyang winasak na pagkatao. Tumingin siya ng diretso sa mata ng kanyang abogado. Hindi ako natatakot, sabi niya. Ang boses ay hindi na nanginginig. Itutuloy natin ito. Kahit ano pa ang mangyari, itutuloy natin ito. Hindi lang para sa akin, kundi para sa lahat ng babaeng niloko nila. Sa sandaling iyon, kasabay ng kanyang matapang na deklarasyon, nag-vibrate ang kanyang cellphone na nasa ibabaw ng lamesa. Isang text message mula sa isang hindi rehistradong numero. Binuksan niya ito. Naglalaman ito ng isang litrato. Isang litratong kuha mula sa labas ng bintana ng opisina. Naka-zoom in sa kanya habang seryosong nakikipag-usap sa abogado. Kuha ito ilang minuto lang ang nakalipas. Sa ilalim ng litrato, may isang maikling mensahe. Alam mo na ang dapat gawin. Tumigil ka na. Biglang nahirapan siyang huminga. Ang panganib ay wala na sa malayo. Nandito na. At nanonood ito sa bawat galaw niya. Ang mensahe sa telepono ay tila isang ahas na biglang tumuklaw sa kumpiyansang nagsisimula palang sanang mabuo sa dibdib ni Amihan. Ipinakita niya ang screen kina Atty. De Guzman at sa kanyang ina. Isang mabigat na katahimikan ang bumalot sa silid. Ang unang bumasag nito ay si Luz Viminda. Mga demonyo sila. Nanggagalaiting sabi niya. Ang kanyang mga kamay ay nakakuyom. Hinawakan niya ang balikat ni Amihan. Huwag kang matakot, anak. Hindi ka nila kayang saktan. Ito ay isang malinaw na pananakot. Isang forma ng witness intimidation. Seryosong sabi ni Atty. De Guzman habang kinukuhanan ng litrato ang mensahe sa telepono bilang ebidensya. Miss Reyes, mula ngayon, kailangan ninyong magdoble ingat. I-report natin ito sa pulis para ma-blotter. Huwag kayong pupunta sa mga lugar na hindi ninyo kabisado at laging ipaalam sa amin kung nasaan kayo. Tumango si Amihan, ngunit pakiramdam niya ay hindi na siya makahinga ng maayos. Ang tapang na naramdaman niya kanina ay biglang hinaluan ng malamig na takot. Ang laban na ito ay hindi na lang sa korte. Ang laban na ito ay umabot na sa kanyang personal na kaligtasan. Kinabukasan, naging mas malala pa ang lahat. Maagang nagising si Amihan
dahil sa sunod-sunod na pag-vibrate ng kanyang telepono. Mga tawag at mensahe mula sa mga kaibigan at kasosyo sa negosyo. Nagtataka siyang bumangon. Paglabas niya ng silid, nakita niya ang kanyang ina sa sala. Hawak ang isang tabloid na may nanginginig na mga kamay. Ang mukha ni Luz Viminda ay maputla. "Ma, ano po yan?" tanong ni amihan. Pilit na itinago ni Luz Viminda ang dyaryo sa likod nito. "Wala anak, mga basura lang na balita." Ngunit huli na ang lahat. Nakita na ni amihan ang kanyang mukha sa front page. Isang malaking litrato niya nakuha noong isang business event, katabi ng isang malaki at nakakainsultong headline. "Bigating negosyante, lugi dahil sa lalaki?" Agad niyang inagaw ang tabloid. Ang kanyang mga mata ay mabilis na tinakbo ang mga nakasulat na salita at ang bawat isa ay tila lason. Sinasabi sa artikulo na ang dahilan ng kanyang pagkakalugi ay hindi dahil sa masamang investment, kundi dahil sa pagiging maluho niya sa kanyang batang-batang kalaguyo. Mayroon pang isang pekeng source na nagsasabing sangkot daw ang kumpanya niya sa mga iligal na transaksyon kaya ito bumagsak. Ang kanyang pangalan, ang kanyang reputasyon na pinaghirapan niyang buuin sa loob ng maraming taon, ay dinudungisan at niyuyurakan sa harap ng buong mundo. Walang hiya sila, bulong ni amihan. Ang dyaryo ay nayupi sa kanyang mahigpit na pagkakahawak. Paano nila nagawa to? Ngunit simula pa lang pala iyon. Nang gabing iyon, habang sila ni Luz Viminda ay tahimik na naghahapunan, sinusubukang ibalik ang normalidad sa kanilang buhay. Isang malakas na kalabog ang yumanig sa buong bahay. Blag! Kasabay nito ang tunog ng nababasag na salamin. Napasigaw ang dalawang babae sa gulat. Mabilis na tumayo si Luz Viminda at niyakap si amihan. Ang bintana sa kanilang sala ay basag. Sa gitna ng sahig, sa ibabaw ng mga bubog, ay may isang malaking bato. Nakatali sa bato ang isang piraso ng papel. Nanginginig na lumapit si amihan at kinuha ang papel. Nakasulat dito sa malalaking pulang letra, "Ang susunod, ulo mo na." Hindi na napigilan ni amihan ang sarili. Napasandal siya sa pader at napahagulgol. Ang takot ay bumabalot na sa bawat himaymay ng kanyang pagkatao. "Tatawag ako ng pulis," sabi ni Luz Viminda. Kinuha ang telepono. Habang kausap ng kanyang ina ang mga pulis, tumunog naman ang telepono ni amihan, si Attorney De Guzman. "Amihan, nasa bahay ka lang ba ng nanay mo?" tanong ng abogado, bakas ang pag-aalala sa boses. "Opo, attorney." "Kayo po, bakit?" "May dalawang sasakyang kanina pa sunod ng sunod sa akin pag-alis ko sa opisina," sabi nito. "Hindi ko na tinuloy ang pag-uwi. Nandito ako ngayon sa isang police station. Gusto ko lang siguraduhin na ligtas kayo. Pinapalibutan na nila tayo, amihan. Sinusubukan nilang ihiwalay ka sa mga taong tumutulong sa'yo." Pagkatapos ng tawag na yon, tila gumuho ang lahat ng natitira pang lakas ni amihan. Hinahabol na nila ang kanyang abogado. Tinatakot na nila ang kanyang ina. Ang mga pader ay tila sumisikip sa paligid niya. Ang huling dagok ay dumating kinabukasan sa anyo ng isang TV interview. Sa isang sikat na morning show, umupo si Marilag, umiiyak, at nagpanggap bilang ang pinakakaawa-awang biktima sa buong mundo. "Hindi ko na po kaya ang paninira niya sa amin," sabi ni Marilag sa host. Ang mga luha ay parang talon na dumadaloy sa kanyang mga pisngi. "Si Ate Ami po, itinuring ko siyang parang kapatid. Pero nang malaman niyang may namumuong pagtitinginan sa amin ng pinsan kong si Dante, nagbago ang lahat. Ginamit niya ang kanyang pera at kapangyarihan para sirain kami. Ang kwento ng pagkalugi? Isa lang po iyong drama para makuha niya ang simpatya ng lahat at palabasin kaming masama." Pinanood ni amihan ang bawat segundo ng palabas na yon, hindi makapaniwala sa kapal ng mukha ng babae. Ang galing nitong umarte. Ang galing nitong magsinungaling. Ang buong Pilipinas ay nakikinig sa kanya. Naniniwala sa kanyang mga pekeng luha. Sa gitna ng kanyang galit at pagkabigo,
Muling nag-vibrate ang kanyang telepono. Isang pamilyar na numero. Ang numero ni Dante. Ilang segundo siyang natigilan bago niya sinagot. "Hello?" Mahinang sabi niya. Isang pamilyar na boses ang kanyang narinig. Hindi ito galit. Hindi ito nananakot. Ito ang malambing at mapagmahal na boses na minsan niyang minahal. "Ami, mahal ko," malamig na sabi ni Dante. "Nakikita mo na ba? Nagiging magulo na ang lahat, hindi ba? Hindi naman kailangang maging ganito." Naramdaman ni Amihan ang panlalamig sa kanyang buong katawan. "Talaga bang gusto mong ituloy pa to, ha? Mahal." Pagpapatuloy nito, ang boses ay tila isang bulong na puno ng lason at pekeng pagmamahal. "Alam mo, may ilan din naman akong alam na maliliit na sikreto mo. Sigurado ka bang gusto mong malaman ng lahat ang mga yon?" Ang silid pulungan sa law firm ng kabilang panig ay malamig at walang buhay. Ang hangin ay mabigat sa tensyon at ang tanging maririnig ay ang mahinang ugong ng air conditioner. Para kay Amihan, ang bawat segundo na lumilipas sa loob ng silid na yon ay tila isang pagtitiis. Ilang gabi na siyang hindi makatulog ng maayos. Ang imahe ng basag na bintana at ang mga salita sa tabloid ay paulit. Ulit na naglalaro sa kanyang isipan. Ang banta ni Dante sa telepono ay isang lason na patuloy na gumagapang sa kanyang ugat. Sa kabilang panig ng mahabang lamesa ay nakaupo si Dante, katabi ang kanyang makinis at mukhang buwaya na abogado. Isang pekeng ngiti ang nakapaskil sa labi ni Dante. Isang nga ngiti na hindi umaabot sa kanyang mga mata. Sa tabi ni Amihan ay ang kanyang ina, si Luz Viminda, na diretso lang ang tingin, hindi nagpapakita ng anumang emosyon. Si Atty. De Guzman naman ay seryosong nakatitig sa mga kalaban. "Salamat sa pagdating ninyo," panimula ng abogado ni Dante, si Atty. Fernandez. "Nandito tayo para sa isang pre-trial mediation. Ang layunin natin ay iwasan ng isang magulo at nakakapagod na paglilitis. Ang kliyente ko, si Mr. Montesillo, ay handang maging bukas palad para matapos na ito ng mapayapa." Isang mapaklang na ngiti ang gustong kumawala sa labi ni Amihan. Bukas palad. Pagkatapos siyang nakawan, lokohin at takutin, iyon ang salitang gagamitin nila. Nagpatuloy si Atty. Fernandez. Dahil sa pagmamahal pa rin ng kliyente ko kay Miss Reyes, handa siyang iatras ang lahat ng posibleng counter charges laban sa kanya. Paninirang puri, emotional distress. Kung papayag si Miss Reyes na iatras din ang lahat ng kaso niya at lalakad palayo ng tahimik. At ano ang kapalit ng katahimikan na yan? Malamig na tanong ni Atty. De Guzman. "Wala." Simpleng sagot ni Atty. Fernandez. "She leaves with what she has left, which is nothing." Isang malinis na hiwalayan, walang habulan ng ari-arian. Ang bahay ay mananatili sa kliyente ko. Tapos ang usapan. Bago pa man makasagot ang abogado ni Amihan, isang mahinang tawa ang narinig mula kay Dante. "Isipin mo na lang, nabayad yan sa lahat ng sakit ng ulo na idinulot mo, Ami." Sabi nito, kunwari nanghihinayang. Hindi na nakatiis si Amihan. "Wala kang karapatan. Ngunit, kung ipipilit pa rin ninyo ang laban na ito," putol ni Atty. Fernandez at ang kanyang boses ay biglang naging matalas. "Mapipilitan kaming ilabas ang aming huling alas." May kinuha siyang isang maliit na digital voice recorder mula sa kanyang briefcase at ipinatong ito sa gitna ng lamesa. Ang katahimikan sa silid ay naging mas mabigat. "Ano yan?" tanong ni Atty. De Guzman. "Isang maliit na paalala," sabi ni Atty. Fernandez at pinindot ang play button. Isang pamilyar na boses ang umalingaw-ngaw mula sa maliit na speaker. Boses ni Amihan. "Kailangan nating mag-isip ng paraan, Ma." Ang boses ay medyo garalgal at tila pinutol. Sumunod ang boses ni Luz Viminda. Ang kutob ng isang ina, hindi nagkakamali. "Gawin mo ito para sa kapakanan mo." Muling boses ni Amihan mula sa ibang pag-uusap. "Ubos lahat, Dante.
Lahat ng pinaghirapan ko, wala na. At ang huli, ang pinakamasakit sa lahat ay ang boses muli ni Luz Viminda. Iyon ang huling piyesa ng plano ko. Pinatay ni Attorney Fernandez ang recorder. Nanlamig ang buong katawan ni Amihan. Naramdaman niyang umalis lahat ng dugo mula sa kanyang mukha. Iyon ay mga totoong pag-uusap nila ng kanyang ina. Ngunit pinutol-putol, pinagtagpi-tagpi at inilabas sa konteksto para palabasin na sila ang nagplano ng isang scam laban kay Dante mula pa sa simula. Pinalabas na ang pagpapanggap niyang pagkalugi ay isang tunay na plano para makakuha ng pera mula kay Dante. Isa itong obra maestra ng panloloko. Tumingin siya sa kanyang ina. Nakita niya ang pagkabigla at galit sa mga mata nito. Isang recording na malinaw na edited at pineke. Galit na sabi ni Attorney de Guzman. Patunayan ninyo sa korte. Mayabang na sagot ni Attorney Fernandez. Pero habang ginagawa ninyo yan, ang recording na ito ay nasa kamay na ng media. Isipin ninyo ang eskandalo, ang babaeng negosyante na nagpanggap na biktima para lang lokohin ang sarili niyang asawa. Sino sa tingin ninyo ang paniniwalaan ng publiko? Ang kaawa-awang lalaking niloko o ang babaeng ganid sa pera? Sa wakas, itinuon ni Dante ang kanyang tingin kay Amihan. Ang mga mata nito ay puno ng tagumpay. Dahan-dahan, isang nga ang ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Isang nga ang ngiti na puno ng pang-aasar. Isang ngiti na nagsasabing, "Checkmate!" Ito na ang huling alas nila. Isang sandata na hindi lang sisira sa kaso niya, kundi wawasak sa buong pagkatao at reputasyon niya habang buhay. Ang pagpupulong ay natapos ng walang kasunduan, ngunit para kay Amihan, tapos na ang laban. Sa loob ng sasakyan, habang malakas ang buhos ng ulan sa labas, doon na bumigay ang lahat ng lakas na pinilit niyang ipunin. Humagulgol siya ng humagulgol. Ang kanyang mga balikat ay nayayanig. Ang lahat ng tapang, lahat ng galit ay natunaw at naging isang malaking dagat ng kawalan ng pag-asa. "Suko na ako, ma," sabi niya sa gitna ng kanyang pag-iyak. "Hindi ko na kaya. Panalo na sila." Pinapanood lang siya ni Luz Viminda. Hinahayaan siya ng ilabas ang lahat ng sakit. Hinaplos nito ang kanyang buhok. "Wala na, ma. Wala na," patuloy ni Amihan. "Sisirain nila ako. Sisirain nila tayo. Dapat pala, nakinig na lang ako sa kanila. Dapat pala tumigil na lang ako." Nang bahagyang humupa ang kanyang mga hikbi, hinawakan ni Luz Viminda ang kanyang baba at pilit na iniharap ang mukha niya. Tinitigan siya nito ng diretso sa mga mata at sa gitna ng pag-aalala, may isang apoy na nag-aalab doon. "Makinig ka sa akin, Amihan," mariin na sabi ng kanyang ina. Ang boses ay hindi na malambing, kundi matigas na parang bakal. "Hindi tayo susuko," umiling si Amihan. "Pero ma, yung recording, nagkamali siya ng akala, anak," sabi ni Luz Viminda. Sa sobrang talino niya sa panloloko, naging kampante siya. Akala niya, siya lang ang marunong maglaro ng ganitong laro. Isang nakakakilabot na katahimikan ang namagitan sa kanilang dalawa, na binasag lang ng patak ng ulan. Hinigpitan ni Luz Viminda ang hawak sa kamay ni Amihan. Hindi niya alam, bulong ni Luz Viminda, at sa mga labi nito ay may sumilay na isang tipid ngunit matapang na ngiti. "Na may recording din ako." Ang mga salita ni Luz Viminda ay parang isang kidlat na gumuhit sa madilim na kalangitan sa loob ng sasakyan. Hindi niya alam na may recording din ako. Natigilan si Amihan sa pag-iyak. Dahan-dahan niyang inangat ang kanyang ulong mabigat. Ang mga mata niyang namumugto ay puno ng pagkalito at isang maliit, nanginginig na butil ng pag-asa. "Recording? Anong recording, ma?" Hindi agad sumagot si Luz Viminda. Maingat niyang iminaneho ang sasakyan palayo sa gusali ng mga demonyo at ipinarada ito sa isang tahimik at hindi gaanong mataong kalye. Pinatay niya ang makina
Ang tanging maririnig na lang ay ang malakas pa ring patak ng ulan sa bubong ng kotse. Mula sa kanyang handbag, kinuha niya ang kanyang cellphone at isang maliit na silver na pluma. Isang eleganteng pluma na may nakaukit na DM. Naaalala mo ba itong pluma na to, anak? Tanong ni Luz Viminda. Tumango si amihan. Regalo niyo po kay Dante noong birthday niya. Isang mamahaling pluma, sabi ni Luz Viminda, na may kasamang high-end, voice-activated micro-recorder sa loob. Ibinigay ko yan sa kanya noong nagsisimula pa lang ang hinala ko. Alam kong mahilig siya sa mga magagarang gamit. Alam kong palagi niya itong dadalhin sa bulsa ng kanyang coat bilang isang tropeo. Nanlaki ang mga mata ni amihan sa pagkamangha. Akala niya ay isa lang itong palamuti, pagpapatuloy ng kanyang ina. Pero ito ang naging mata at tainga ko. At isang gabi, habang iniwan niya ang kanyang coat sa sala ninyo, nakuha ko ang lahat ng kailangan ko. Kinuha ni Luz Viminda ang kanyang telepono, isinaksak ang pluma, gamit ang isang maliit na adapter, at pinindot ang play sa isang audio file na may petsang 2 linggo na ang nakalipas. Sa una, mahina lang ang tunog, ngunit maya-maya, narinig ni amihan ang 2 boses na nagpaguho ng kanyang mundo. Ang mayabang na boses ni Dante at ang malanding halakhak ni Marilag. Ang tanga talaga niya, no? Sabi ng boses ni Marilag na sinundan ng malutong na tawa. Akala niya talaga may business trip ka sa Cebu. Kung alam lang niya na nasa El Nido tayo at winawaldas ang pera niya. Hayaan mo na, babe, sagot ng boses ni Dante. Ganyan talaga, pagbulag sa pag-ibig. Basta sundin mo lang ang plano. Kapag nakuha na natin ang bahay at ang huling investment niya, tapos na ang laro. Bye-bye, Amihan Reyes. Naramdaman ni amihan ang pag-akyat ng dugo sa kanyang ulo. Ngunit ang sumunod na narinig niya, ang tuluyang nagpatigas sa kanyang puso na parang bato. Paano kung lumaban siya? Tanong ni Marilag. Paano kung kumuha siya ng magaling na abogado? Isang mayabang na tawa ang naririnig mula kay Dante. Simple lang, gagamitin natin ang mga pinag-uusapan nila ng nanay niya. Magaling ang sound engineer natin. Puputulin natin dito. Dudugtungan doon. Gagawa tayo ng sarili nating kwento. Isang recording na magpapamukha sa kanilang sila ang masama. Sinong paniniwalaan ng korte? Sila o ang ebidensya? Pinatay ni Luz Viminda ang recording. Ang galit sa dibdib ni amihan ay sumabog na parang bulkan. Ang bawat hibla ng pighati ay natunaw at naging purong galit. Ang mga luhang pumapatak sa kanyang mata ay hindi na luha ng kalungkutan, kundi luha ng matinding puot. Hindi siya niloko, hindi siya ninakawan. Pinagplanuhan siya, pinaglaruan, ginawa siyang katatawanan. Ang pinatay niya ay hindi ang pag-ibig ko, bulong ni amihan sa sarili. Ang boses ay malamig at puno ng panganib. Ang pinatay niya ay ang kahinaan ko. Pag-uwi nila, hindi na siya ang amihan na halos gumuho kanina. Nagtungo siya sa banyo at tiningnan ang sarili sa salamin. Ang babaeng nakikita niya ay may namumugtong mga mata. Ngunit sa likod nito ay may isang apoy na hindi pa niya nakikita kailanman. Isang apoy na kayang tumupok ng lahat ng kasinungalingan sa mundo. Kinabukasan, sa opisina ni Atty. De Guzman, ipinarinig nila ang recording. Pagkatapos itong pakinggan, ang seryosong mukha ng abogado ay napalitan ng isang ngiti. Isang ngangiti ng isang manlalaro ng chess na nakakita ng isang brilliant move. Ito na ang killer evidence natin. Ngunit hindi pa doon natapos ang magandang balita. May isa pa, amihan, sabi ni Atty. De Guzman. Dahil sa kwento mo, nahanap ni Mr. Salcedo ang biktima sa Cebu. Noong una ay ayaw niyang tumulong dahil sa takot. Ngunit nang malaman niyang handa kang lumaban hanggang sa huli, nagbago ang isip niya. Nagbigay siya sa atin ng tapang. Nagring ang laptop ng abogado. Isang video call. Sa screen,
Lumitaw ang babaeng nasa video noon, ngunit ngayon, wala na ang anino sa kanyang mukha. Isang babaeng nasa mga 40, may bakas pa rin ng sakit sa mukha, ngunit may tapang na sa mga mata. Miss Reyes, bati nito. Ako si Andrea at handa na akong magsalita. Magpapadala ako ng isang notarized na salaysay ng lahat ng ginawa sa akin ni Ricardo de Leon. Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming linggo, isang tunay na ngiti ang sumilay sa labi ni Amihan. Hindi na siya nag-iisa sa laban na ito. Agad na kumilos si Attorney de Guzman. Sa loob lang ng ilang oras, isinumite niya sa korte ang isang urgent motion to submit new and compelling evidence. Kalaki pang transcript ng 2 recording at ang sinumpaang salaysay ni Andrea. Ang bitag na inihanda ni Dante ay siya na ngayong huhuli sa kanya. Habang papaalis na sila sa opisina, puno ng panibagong pag-asa, muling tumunog ang telepono ni Attorney de Guzman. Isang text message, tiningnan niya ito, at isang tipid ng ngiting tagumpay ang muling gumuhit sa kanyang mga labi. Ipinakita niya ang screen kay Amihan. Galing ito kay Attorney Fernandez, ang abogado ni Dante. Ang mensahe ay maikli, ngunit malinaw ang ibig sabihin. Attorney, kailangan nating mag-usap. Ang courtroom ay malamig at tahimik, ngunit sa loob ni Amihan, isang nag-aalab na apoy ang nagbibigay init. Nakaupo siya ng tuwid sa tabi ng kanyang ina at ni Attorney de Guzman. Ang kanyang mga kamay ay kalmadong nakapatong sa kanyang kandungan. Wala na ang bakas ng babaeng umiiyak sa loob ng kotse. Ang naroon ay isang reyna na handang bawiin ang kanyang kaharian. Sa kabilang panig nakaupo si Dante o Ricardo na may kumpiyansa pa ring ngiti sa labi. Sa tabi niya ay si Marilag na hindi mapakali. Ang mga daliri ay panay, ang paglalaro sa laylayan ng kanyang damit. Tumingin si Dante kay Amihan at kinindatan pa ito. Isang kilos na nagpapakita ng kanyang lubos na paniniwala na hawak niya ang lahat ng baraha. The court is now in session. Anunsyo ng bailiff. Tumayo ang lahat sa pagpasok ng hukom. Nagsimula ang paglilitis. Unang gumalaw ang kampo ni Dante. Gaya ng inaasahan, iprinesenta ni Attorney Fernandez ang kanilang ebidensya, ang edited na recording. Habang pinapatugtog ito, pinanood ni Amihan ang reaksyon sa courtroom, ang mga bulungan, ang mga mapanghusgang tingin na ipinupukol sa kanya. Ngunit hindi siya natinag. Nanatili siyang kalmado, ang kanyang mga mata ay nakatuon lang sa hukom. Nang matapos ito, tumayo si Attorney Fernandez. Your Honor, malinaw pa sa sikat ng araw. Ang buong kasong ito ay isang masalimuot na plano na ginawa ng mag-inang Reyes para makuha ang pera ng aking kliyente. Sila ang manloloko. Sila ang may masamang intensyon. Pagkatapos noon, tumayo naman si Attorney de Guzman. Your Honor, kung tapos na po si Attorney Fernandez sa kanyang maikling dula-dulaan, maaari na po ba naming ipresenta ang totoong kwento? Isang bahagyang ngisi ang gumuhit sa labi ng hukom. Proceed, Counselor. Una sa lahat, Your Honor, panimula ni Attorney de Guzman, nais kong ipabasa sa korte ang isang sinumpaang salaysay mula sa isang Miss Andrea Santos ng Cebu. Binasa ng Clerk of Court ang salaysay. Detalyado nitong isinalaysay ang modus operandi ni Leo Sebastian mula sa pekeng aksidente, sa matatamis na salita, hanggang sa pagkawala ng milyon-milyong pisong investment. Habang binabasa ito, unti-unting nawala ang nangiti sa labi ni Dante. Ang kanyang mukha ay nagsimulang mamutla. Pangalawa, pagpapatuloy ni Attorney de Guzman, ang kumpletong talaan ng mga bank transfer at credit card transactions na nagpapatunay na ang pera ni Miss Reyes ay sistematikong inilipat at ginamit para sa personal na luho ni Ricardo de Leon at ng kanyang kasabwat na si Marilag Cruz. Inilatag niya ang mga dokumento. Malinaw, hindi maikakaila. Ang bawat transaksyon ay naroon. At panghuli, Your Honor, sabi ni Attorney de Guzman, at tila huminto ang pag-ikot ng mundo sa loob ng courtroom.
Ang tunay na recording. Isinaksak niya ang silver na pluma sa isang speaker. At pinindot ang play. Ang malinaw na boses ni Marilag at Dante ay pumuno sa bawat sulok ng silid. Ang kanilang pagtawa habang tinatawag na tanga si Amihan. Ang kanilang pagmamayabang tungkol sa panloloko sa El Nido. At ang pinakamatibay na ebidensya sa lahat, ang kanilang detalyadong plano na i-edit ang recording ng mag-inang Reyes para sirain ang mga ito. Nang matapos ang recording, ang katahimikan ay nakabibingi. Ang lahat ng mata ay nasa kanila. Ang mukha ni Dante ay hindi na maputla. Ito ay kulay abo na, basang-basa ng pawis. Tumingin siya kay Marilag na para bang sasakalin niya ito. At sa sandaling iyon, bumigay si Marilag. Hindi ko kasalanan yan. Bigla siyang tumayo, umiiyak at nanginginig. Itinuturo si Dante. Siya ang utak ng lahat. Sinunod ko lang ang utos niya. Natakot ako sa kanya, Your Honor. Pinilit niya ako. Manahimik ka, Marilag. Sigaw ni Dante. Tumayo rin. Sinungaling. Hindi ako sinungaling. Ganti ni Marilag, tuluyan nang nawala sa sarili. Ikaw ang demonyo. Ikaw ang nagplano ng lahat. Aaminin ko ang lahat, Your Honor. Huwag niyo lang akong ikulong. Naging magulo ang courtroom. Nagkasigawan ang dalawang kampo. Si Dante ay sinusubukang sugurin si Marilag, ngunit napigilan ng mga gwardya. Ang maskara niya ay tuluyan nang natanggal. Ang charming na si Dante Montesillo ay wala na. Ang natira ay ang desperadong kriminal na si Ricardo de Leon na nasukol na sa sarili niyang bitag. Order in the court! Sigaw ng hukom. Ang kanyang malakas na boses ay pumailan lang sa lahat. Nang tumahimik ang lahat, nagsalita ang hukom. Ang kanyang mga mata ay matalim na nakatitig kay Dante base sa mga ebidensyang iprinisenta. Lalo na ang hindi matatawarang audio recording at ang testimonya mula sa Cebu na patunayan ng korte na ang kasal na ito ay nag-ugat sa panloloko at pandaraya. Ang kasal ni na Amihan Reyes at ng lalaking nagpakilalang Dante Montesillo ay ipinapawalang bisa. Lahat ng ari-arian na nakuha ng akusado mula sa biktima ay ipinag-uutos na ibalik. At dahil sa bigat ng mga krimeng isiniwalat ngayon, inaatasan ko ang prosekusyon na magsampa ng kaukulang kasong kriminal para sa estafa, forgery, at organized crime laban kay G. Ricardo de Leon at sa kanyang mga kasabwat. Isang malakas na palok ng gavel ang nagpabagsak hindi lang sa katahimikan, kundi sa buong mundo ni Dante. Panalo si Amihan habang inilalabas ng mga pulis si Dante na nagwawala at si Marilag na humahagulgol na natili lang siyang nakaupo. Isang malalim na hininga ang kanyang pinakawalan, isang hiningang tila nagmula pa sa kalaliman ng kanyang kaluluwa. Itinapon palabas ang lahat ng sakit, takot, at pighati na kinimkim niya ng matagal. Tumingin siya sa kanyang ina at sa mga mata nito, nakita niya ang luhang dala ng pagmamalaki at ginhawa. Paglabas nila ng bulwagan ng hustisya, sinalubong sila ng liwanag ng araw. Ang init nito sa kanyang balat ay tila isang yakap mula sa langit, isang pangako ng isang bagong simula. Sa gitna ng mga flash ng kamera at mga tanong mula sa media, nanatili siyang nakangiti, isang ngiting payapa at matatag. Habang dahan-dahan silang naglalakad palayo sa gulo, isang babaeng hindi niya kilala, simple, may bakas ng takot sa muka, ang maingat na lumapit sa kanya. May iniabot itong isang nakatuping sulat sa kanyang kamay. Basahin niyo po. Pabulong na sabi nito bago mabilis na naglaho sa gitna ng mga tao. Nang makasakay sila sa kotse, binuksan ni Amihan ang sulat. Isang maikling liham na nakasulat sa nanginginig na kamay. Ang unang pangungusap pa lang ay sapat na para malaman niyang hindi pa tapos ang kanyang misyon. Sa katunayan, ito ay nagsisimula pa lamang. Ang kwento mo ang nagbigay sa akin ng pag-asa. Isa rin ako sa mga biktima niya.
6 na buwan ang lumipas, ang tag-ulan na sumabay sa pagguho ng mundo ni Amihan ay napalitan na ng isang maaliwalas at mapayapang panahon. Ang ingay ng iskandalo ay unti-unti nang humupa at ang pangalan ni Ricardo de Leon ay isa na lang madilim na alaala sa mga pahina ng dyaryo. Nakakulong at pinagdudusahan ang kanyang mga kasalanan. Para kay Amihan, ang mga nagdaang buwan ay isang mahabang paglalakbay paloob. Hindi ito naging madali. May mga gabing binabangungot pa rin siya ng mga alaala ng pagtataksil. Ngunit sa bawat pagsikat ng araw, mas pinipili niyang bumangon, hindi na bilang isang biktima, kundi bilang isang survivor. Ang tagumpay sa korte ay hindi nagdulot sa kanya ng matamis na paghihiganti na inaakala ng marami. Sa halip, nag-iwan ito sa kanya ng isang malalim na pagkaunawa. Habang binabasa niya ang liham mula sa babae sa labas ng korte at ang mga sumunod pang mensahe na natanggap niya online mula sa iba pang mga babaeng naglakas loob na magsalita, napagtanto niya ang isang bagay. Ang kanyang kwento ay hindi lang tungkol sa kanya. Nakatayo siya ngayon sa harap ng isang salaming pader sa isang bagong-bago at maliwanag na opisina. Mula dito, tanaw niya ang abalang lungsod ng Sinagtala. Ngunit hindi na ang mga kumikinang na ilaw nito ang mahalaga sa kanya, kundi ang mga kwento ng libu-libong babae na tahimik na nakikipaglaban sa likod ng mga bintanang iyon. "Maganda ang opisina mo, anak," sabi ng isang pamilyar na boses sa likod niya. Lumingon si Amihan at nginitian ang kanyang ina. Si Luz Biminda ay nakatayo doon. Ang mga mata ay puno ng pagmamalaking hindi kayang itago. "Salamat sa iyo, Ma. Hindi ko to magagawa kung wala ka." Lumapit si Luz Biminda at niyakap siya. "Ikaw ang gumawa nito, Ami. Ipinakita mo sa kanilang lahat na ang isang babaeng winasak ay kayang bumangon ng mas matatag." Tumingin si Amihan sa logo na nakapinta sa salaming pader. Isang bulaklak na dahan-dahang bumubuka. Ang mga ugat nito ay nakabaon sa tila putik, ngunit ang mga talulot ay malinis at nakaharap sa araw. Sa ilalim nito ay may 2 salita. Hiraya Foundation. Hiraya. Isang salitang Tagalog na nangangahulugang ang bunga ng pag-asa at mga pangarap. Ito ang kanyang bagong misyon. Gamit ang perang nabawi niya at ang sarili niyang yaman, itinayo niya ang Hiraya Foundation, isang non-profit organization na nakatuon sa pagbibigay ng libreng legal na tulong, psychological counseling, at financial literacy training para sa mga babaeng negosyante na biktima ng panloloko at pang-aabuso. Ang kanyang opisina ay hindi na para sa pagpapalago ng pera, kundi para sa paghilom ng mga sugat. Maya-maya, bumukas ang pinto at pumasok ang kanyang bagong executive assistant. "Ma'am Ami, narito na po ang unang batch ng mga aplikante para sa legal aid." Tumango si Amihan. "Sige, papasukin mo sila isa-isa." Isa-isang pumasok ang mga babae. Iba-iba ang edad, iba-iba ang estado sa buhay, ngunit iisa ang kwento sa kanilang mga mata. Isang kwento ng nasirang tiwala. May isang biyudang naubos ang naipon sa isang online investment scam na pinamunuan ng isang lalaking pinangakuan siya ng kasal. May isang batang-batang startup founder na niloko ng sarili niyang business partner at kasintahan. Umupo si Amihan sa tapat nila, hindi bilang isang mayaman na tagapayo, kundi bilang isang kapwa manlalakbay. Pinakinggan niya ang bawat kwento, ang bawat hikbi, at sa bawat isa, nakikita niya ang sarili niya 6 na buwan na ang nakalipas. Ang huling babae na pumasok ay ang pinakabata sa lahat. Nanginginig ito, halos hindi makapagsalita, at mahigpit na hawak ang isang folder sa kanyang dibdib. Pamilyar ang takot sa mga mata nito. Ito ang parehong takot na naramdaman niya noon. Inilahad ni Amihan ang kanyang kamay. "Huwag kang matakot," sabi niya sa isang mahinahon at mainit na boses. "Naiintindihan kita." Dahan-dahang kinuha ng babae ang kanyang kamay. Hindi madali ang laban na ito. Pagpapatuloy ni Amihan, isang maliit na ngiti
ang sumilay sa kanyang mga labi. Pero ang unang hakbang para manalo ay ang pagpiling lumaban. Tumingin sa kanya ang babae at sa unang pagkakataon, isang kislap ng pag-asa ang nakita niya sa mga mata nito. Sa sandaling iyon, alam ni Amihan na natagpuan na niya ang kanyang tunay na kalayaan. Hindi ito nasa laki ng kanyang bank account o sa tagumpay ng kanyang mga negosyo. Ang tunay na kalayaan ay nasa kakayahang gawing lakas ang sakit, gawing pag-asa ang pighati, at gamitin ang sariling kwento para maging ilaw sa dilim para sa iba. Mula sa bintana, pinanood niyang dahan-dahang lumubog ang araw, ngunit hindi na siya natatakot sa pagdating ng dilim. Dahil alam niya, sa lungsod ng Sinagtala, may isang bagong kanlungan, isang pundasyon na itinayo mula sa mga wasak na pangarap na ngayon ay nagbibigay buhay sa mga bagong pag-asa. Ang kwento niya ay hindi nagtapos sa paghihiganti. Ito ay nagsimula sa paghilom. At dito po nagtatapos ang kwento ni Amihan. Isang kwento na nagpapatunay na ang tunay na lakas ay hindi nasusukat sa yaman o tagumpay, kundi sa kakayahang bumangon mula sa pinakamatinding pagbagsak. Ipinakita sa atin ng kanyang paglalakbay na ang kapatawaran, lalo na sa sarili, at ang pagtulong sa kapwa ang siyang tunay na susi sa paghilom at pagkamit ng isang makabuluhang buhay. Minsan, kailangan munang mawasak ang ating mundo para maitayo natin ang isang mas matatag at mas magandang pundasyon. Maraming pong salamat sa inyong walang sawang pagsubaybay at pakikinig sa ating kwento. Naway may napulot kayong aral at inspirasyon mula sa buhay ni Amihan. Ano po ang masasabi ninyo sa kanyang naging desisyon sa huli? At anong klaseng mga kwento pa po ang gusto ninyong marinig sa mga susunod nating paglalakbay? I-comment nyo lang po sa ibaba. Hindi dito nagtatapos ang ating paglalakbay. Marami pa pong kwentong kasing ganda at mas puno ng aral dito sa aming channel. Kung nagustuhan nyo ang kwentong ito, i-like, i-share sa pamilya at mga kaibigan at mag-subscribe na rin para lagi kayong updated sa mga susunod pa naming kwento. I-click nyo ang notification bell para kayo ang unang makarinig kapag may bago kaming upload. Pagpalain po kayo ng Panginoon, kayo at ang inyong buong pamilya. Hanggang sa muli.